Sana ay maging payapa ang buong taon. Tatay? Nanay? Ano ba ang dapat kong sabihin sa inyo? Umalis na nga kayo, tapos iniwan niyo pa sa akin ang lumang templo na ito. Nandito tayo sa gitna ng kawalan, saan naman ako kukuha ng mga donasyon dito? Ang anak niyo, kailangan pang kumita ng perang pang-alay para kay Ruyan, hindi naman pwedeng habang buhay na lang akong makukulong sa lumang templong ito, di ba? Mukhang mamahaling kayamanan ang kahon na ito. Ha? Hindi mabuksan? Baka naman may nakatago talagang kayamanan dito? Mahal na hari, lalagyan ko po kayo ng gamot. Bakit ito ang nandito? Ikaw. Tingnan mo nga ang sarili mo, matanda ka na, pero wala ka pa ring modo. Itinago mo pa talaga ang mga ito? Alam ba ito ni Mama? Dapat ay nagtago ka ng mga mamahaling gamit para sa anak mo. Hinihingian ako ng pamilya ni Liu Ruyan ng dote. 800,000 dolyar agad ang hinihingi nila. Mabuti na lang, ang bagay na ito ay mukhang totoo. Siguradong napakamahal nito. Hindi ko alam kung ilang taon na itong damit na ito rito. Kailangan muna itong linisin at i-disinfect. May delivery? Sandali, nariyan na. Mahal na hari, masyadong malubha ang sugat nyo. Mukhang hindi ito gagaling sa gamot na ito. Kailangan nating kumuha ng matapang na alak para malinis ang sugat, kung hindi ay baka lumala ang impeksyon nito. Ang 30,000 sundalo ng Great Jew ay napaliligiran dito ng mga kalaban. Wala na tayong makain o mainom. Saan pa tayo kukuha ng alak? Ito na ba? Ito na ba ang aking kapalaran? Handa akong mamuno ng mga piling kawal. Para tulungan kayong makatakas sa palibot ng kaaway, pumunta po kayo sa timog para sa inyong kaligtasan. Mahal na hari, lumikas na po kayo sa timog. Nawala na sa Great Zhao ang 7 probinsya at 18 distrito sa Hilaga. Bilang emperador ng Great Zhou, paano ko pa magagawang magtago para lang mabuhay? Mahal na hari, kayo ang emperador ng Great Zhou. Hanggat buhay kayo, may pag-asa pa. Tama na. Ang pinuno ng Great Zhao ay dapat nagbabantay sa kanyang bayan at handang magsakripisyo para sa bansa. Mas pipiliin ko pang maging isang emperador na lumaban hanggang huli kaysa sa isang emperador na duwag at nagtatago. Kung nais ng mga kalaban na sakupin ang Great Zhao, kailangan muna nilang dumaan sa ibabaw ko. Qingluan, ihanda ang aking baluti. Qingluan? Mahal na hari, parang nakakaamoy po ako ng alak. Alak ba ito? Nakapagtataka, bakit ngayon ko lang nakita ang dalawang bagay na ito?
Napakaganda ng pagkakagawa ng kristal na ito. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 1,000 pilak. Isa itong matapang na alak. Ito ay matapang na alak. Ito, wala naman ang dalawang bagay na ito kanina. Paano ito biglang lumitaw? At isa pa, tingin ko sa bote na ito, tila hindi ito galing sa mundong ito. Posible kaya? Mahal na hari, nakatadhana kang dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang kahon na ito ay makakatulong sa iyo para maligtas sa panganib. Kailangan mong dalhin ito palagi. Ang kahon na ito ay ibinigay sa akin ni Templong Qingfeng Taoistang Chu at binilinan niya rin ako na dalhin ito palagi. Ako, hindi ko agad na unawaan ang sikretong nakapaloob dito. Akala ko ay isa lang itong ordinaryong kahon. Ibig bang sabihin, ay dahil sa ginawa niyo, mahal na hari, na antig ang mga Diyos sa langit? Kaya naman, nagpadala sila ng matapang na alak para gamutin ang inyong sugat? Galing sa mga Diyos? Kung tunay ngang nagpakita ang mga Diyos, nakikiusap ako sa inyo na lutasin ang krisis sa pagkain ng aking hukbo. Dakilang Diyos, ako si Emperatriz ng Dakilang Zhao Duguyue. Sumasamo po ako sa inyo, tulungan niyo ang Dakilang Zhao na malampasan ang krisis na ito. Pagkatapos mag-ipon ng 1 buwan, sa wakas ay makakakain na rin ako. Teka, nasaan ang alkohol ko? Ano ba naman itong utak ko? Napaka makalimutin ko talaga. Nasaan na kaya ang alkohol na iyon? Ang Dakilang Zhao na Emperatriz na si Duguyue ay nagmamakaawa sa diwata na tulungan ang aking Dakilang Zhao na malampasan ang krisis na ito. Sinakop ng mga Jin ang 7 probinsya at 18 distrito sa Hilaga dahilan upang mawalan ng tirahan ang mga mamamayan ng Dakilang Zhao. Ako mismo ang namuno sa hukbo upang labanan ang mga Jin at protektahan ang mga mamamayan sa paglikas patimog, ngunit nakulong kami ng mga Jin dito sa Fulong Pass. Sa ngayon ay wala na kaming tubig at pagkain at tila hindi na kami magtatagal kapag kaming lahat ay naglaho. 100,000 sibilyan ang posibleng mapahamak sa kamay ng mga Jin. Nakikiusap ako sa diwata, iligtas niyo po ang mga mamamayan ng Dakilang Zhao. Hahayaan kong ang lahat ng karma ay sa akin na si Duguyue lamang mapunta. Ito ay pagkain ito. Nagpakita ng himala ang diwata. Sandali lang po. Hayaan niyo po akong sumubok muna. Mag-iingat ka. Diyos ko, ano itong napakasarap na pagkain? Napakasarap nito. Posible kayang ito ang kinakain ng mga Diyos? Kamahalan, tikman niyo po. Sige. Salamat po sa biyayang ito, Diwata. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkain mula sa langit. Kamahalan, tikman niyo po ito. Napakasarap talaga nito. Kamahalan, heto pa po ang isa. Tingnan niyo. Ano ito? Ha? Bakit ganito ang kakaibang lasa nito? Qingluan, ngayong kulang na tayo sa supply. Ipamahagi mo ang mga pagkain ito sa hukbo. Ngunit kamahalan,
Ang pagkaing ito ay hindi sapat kahit para sa atin. Hindi ito aabot kung ipapamigay pa. Sana ay madagdagan pa ang pagkain. Dakilang diwata, ako si Duguyue ay naglalakas loob na makiusap na bigyan pa po kami ng mas maraming pagkain. Kung ang diwata ay matutulungan ang dakilang Zhou sa krisis na ito, ako si Duguyue ay handang talikuran ng aking trono. Kamahalan, huwag po. Tumahimik ka. Handa akong talikuran ang trono at habang buhay na magsisilbi sa tabi ng diwata. Nakakapagtaka, nasaan na ang alkohol ko? Hayaan na nga, kakain na lang muna ako. Teka, nasaan? Nasaan ang fried chicken ko? Ang daming fried chicken yon. Nasaan? Hoy! Ito. Nasaan ang alkohol ko? May kakaiba sa iyo. Base sa karanasan ko sa pagbabasa ng mga web novel sa loob ng maraming taon, may kakaiba talaga sa iyo. Grabe, sabi ko na nga ba, may kakaiba sa iyo. Anak ng tinapa, alam ko na may kakaiba sa iyo. Nasaan ang fried chicken ko? Nasaan ang fried chicken ko? Ibalik mo sa akin ang fried chicken ko. Sige. Magaling ka palang magpanggap, ha? Titingnan ko kung hanggang saan ang galing mo. Sa pagpapanggap na iyan. Sige, titingnan ko lang kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Titingnan natin kung makakapagtago ka pa. Hindi ako naniniwala na ang espasyo sa loob mo ay walang katapusan. Ako si Duguyue ay handang isuko ang trono upang habang buhay na maglingkod sa tabi ng diwata. Paano nangyari ito? Masyado ba akong naging sakim? Nagbigay na ng biyaya ang diwata, pero nangarap pa ako ng higit pa. Ang isang tulad kong pinuno ng bumagsak na kaharian ay walang karapatan na maglingkod sa tabi ng diwata. Ano ito? Kamahalan, tingnan mo. Nagpakita uli ng himala ang diwata. Ang daming pagkain. Napakasarap naman ito. Kamahalan, bigas ito. Qingluan, bilisan nyo at ipunin ang mga pagkain ito. Lutuin itong lugaw para sa ating mga kawal. Masusunod po. Pero kamahalan, wala tayong tubig sa kampo. Mukhang hindi natin mailuluto ang lugaw. Kamahalan, tingnan mo, may tubig. Mukhang binabantayan tayo ng diwata. Salamat po, mahal na diwata. Ilabas nyo na agad ang mga pagkain ito at magpadala ng tao para kumuha ng tubig mamaya. Opo. Mahal na diwata, ako si Duguyue ay nanunumpa sa ngalan ng aking dugo. Sa buhay na ito, hindi magpakailanman ay maglilingkod sa inyo.
Hoy, ang liit-liit mo lang? Bakit ang galing mong magpanggap? Ako si Duguyue ay nanunumpa na magpakailanman ay maglilingkod sa diwata. Grabe, Ako, si Duguyue, ay nanunumpa magpakailanman grabe. sasambahin ko si Immortal. May boses talaga ito? Immortal, Grabe. May multo. Hoy, ano ka ba talaga? Ikatlong taon ng Tianyuan, ang Emperatrice ng Dakilang Zhou, ang pagsakop ng mga Jin. Ibig bang sabihin nito, ang sirang kahon na ito ay konektado sa sinaunang panahon? At isang Emperatrice ang nasa kabilang panig? Hoy, hoy. Ikaw na nasa kabilang panig. Sino ka ba talaga? Hoy, nandiyan ka pa ba? Immortal, kinakausap niyo po ba ako? Sino ka ba talaga? Para sa inyong kaalaman, Immortal, ako ang Emperatrice ng Dakilang Zhao, si Duguyue. Bilang sagot, Immortal, ako ang Emperatrice ng Dakilang Zhao, si Duguyue. Grabe, totoo nga. Kinausap ako ni Immortal. Malugod na pagbati, mahal na Emperatrice. Sa tulong ni Immortal, siguradong malalampasan natin ang panganib na ito. Hoy, Duguyue? Si Zhao Taizong ba ang ama mo? At si Reyna Liu ba ang ina mo? Immortal, talagang alam niyo po ang lahat. Eksaktong-eksakto sa nakita ko sa Baidu. Immortal, ano po ba ang Baidu? Immortal, talagang alam niyo po ang lahat. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako Diyos, pero dahil naipadala ng babaeng ito ang sulat na may dugo, ibig sabihin pati ang mga ginto at alahas sa sinaunang panahon ay maaari ko ring makuha, di ba? Tama? Isa akong Diyos. Maaari mo akong tawaging kagalang-galang na immortal ng dakilang pag-ibig. Maaari mo akong tawaging kagalang-galang na immortal ng dakilang pag-ibig. Kagalang-galang na Immortal ng Dakilang Pag-ibig. Salamat po, kagalang-galang na Immortal ng Dakilang Pag-ibig, sa ibinigay ninyong pagkain at tubig na nakatulong sa aming bansa na malampasan ang krisis. Ang napakalaking utang na loob ko sa inyo, kagalang-galang na Immortal ng Dakilang Pag-ibig, ay hindi kailanman mababayaran ni Yuer. Nais kong habang buhay na maglingkod sa inyo, Immortal na kagalang-galang. Maliit na tulong lamang iyon, hindi na kailangang banggitin. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bigyan mo ako ng ilang mga ginto at alahas. Hindi rin naman iyon masama. Ito po ay... Mahal na Reyna, itinuturing ng mga Diyos ang kayamanan bilang mga walang kwentang bagay. Pero bakit si Immortal na kagalang-galang ay tila gusto pa ang mga ito? Tumahimik ka, huwag mong husgahan si Immortal, na kagalang-galang. Ang hinihinging mga material na bagay ni Immortal, na kagalang-galang, ay marahil dahil alam niyang wala tayong kakayahang bayaran ang kanyang kabutihan, kaya gusto niyang sa abot ng ating makakaya ay makabawi tayo sa kanya. Basta't matulungan lang ni Immortal na kagalang-galang ang ating bansa na malutas ang krisis, ano ba ang halaga ng kaunting kayamanan? Ipagtatayo ko pa siya ng templo upang sambahin araw at gabi. Immortal na kagalang-galang, ito po ang kwintas ng aking ina na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Sana po ay tanggapin ninyo ito. Immortal na kagalang-galang. Mukhang malaki nga ang halaga ng bagay na ito. Teka lang, kung ang kwintas na ito ay naipadala mula sa panig na iyon, ibig sabihin yung damit kanina. Yuer, yung damit na panloob kanina, sa'yo ba iyon? Tinawag niya. Tinawag niya akong Yue. Yuer. Yuer, yung damit na panloob kanina, sa'yo ba talaga iyon? Opo. Immortal na kagalang-galang. Ang damit na iyon ay sa akin nga. Immortal na kagalang-galang.
Si Yue'er ay nangako na sa langit na habang buhay na maglilingkod sa inyo, immortal na kagalang-galang. Ang buong pagkatao ni Yue'er ay sa inyo na. Kung gusto ninyo ang mga personal na gamit ni Yue'er, ay ibibigay ko na po ito sa inyo ngayon din. Wag na. Baka magmukha pa akong bastos. Kaya heto ako, sa kabila ng magkaibang panahon, ay nagkaroon ng asawang reyna? Oh, Yue'er? Ano ba ang sitwasyon niyo dyan ngayon? Titingnan ko kung paano kita matutulungan. Gaya ng iniulat ko, immortal na kagalang-galang. Sa ngayon ang 30,000 mga sundalo at 100,000 mga mamamayan ay nakulong sa Fulong Pass. Kulang sa pagkain at gamot at baka hindi na tumagal ng ilang araw. Naglalakas loob po si Yue'er na makiusap kay Immortal. Nakagalang-galang na bigyan pa kami ng mas maraming pagkain upang matulungan kaming makaraos sa loob ng 1 buwan. Kapag dumating na ang hukbo ni Haring Zhao, ay malulutas na ang krisis na ito. Ha? Hindi ano? Gusto mong maghanda ako para sa 100,000 at 30,000 katao ng pagkain para sa 1 buwan? Gusto mo ba na maghanda ako ng pagkain para sa 100 at 30,000 tao sa loob ng 1 buwan? Ginoong Immortal na kagalang-galang. Ipinag-utos ko na sa aking mga tauhan na kolektahin ang lahat ng kayamanan sa hukbo, kaya pakiusap, tulungan niyo po ang Yue'er na malampasan ang krisis na ito. Mahal na Reyna, pagkain po ito para sa 100 at 30,000 tao. Kahit pa napakamakapangyarihan ni Immortal na kagalang-galang, tingin ko ay mahihirapan siyang gawin iyan. Nananampalataya ako sa kanya. Wow! Yayaman na ako, magkakapera na ako. Akin na ang lahat ng ito. Sabi ni Yue kanina, may 100 at 30,000 tao sa panig nila, kaya ang pagkaing ipinadala ko kanina ay siguradong hindi sasapat para sa kanila. Mukhang kailangan ko nang ayusin ang problema sa pagkain ngayon. Kung uubusin ko ang laman ng supermarket, siguro ay sapat na iyon para sa kanila sa loob ng ilang panahon. Magandang araw. Magandang araw po, sir. Ang mga gamit na ito, pati na rin ang mga bigas at harina, pati ang mga instant noodles na iyan, kukunin ko na lahat. Sige po, sir. Hindi, nagkakamali ka yata. Ang ibig kong sabihin, kung gaano karami ang stock ng supermarket nyo, bibilhin ko lahat. Ginoong Chu, naihatid na po ang lahat ng inyong in-order. Kontakin nyo lang po kami kung kailangan nyo pa ulit. Salamat. Salamat sa pagod nyo. Dugu Yue o Dugu Yue? Para lang matulungan ka, naubos ko na ang 5 taon kong inipon na pampakasal. Kailangan mong magpakatatag at mabuhay ng maayos. Kunin ang lahat. Hindi ko alam kung kaya ng Immortal Venerable na magpadala ng ganito karaming pagkain. Ang silid ng mahal na hari. Sa tingin mo ba ay basta-basta mo na lang pwedeng pasukin? Qingluan, kapag hindi ka pa tumabi, hindi na ako magtitimpi sa'yo. Ikaw, Papasukin niyo sila. General Yan, pumasok ka ng walang pahintulot sa aking kampo. Ano ang kailangan mo? Mahal na hari, pinaliligiran tayo ng mga Jin sa bundok Fulong, wala na tayong tubig at pagkain. Kung magpapatuloy pa ito, hindi ito magandang plano sa katagalan. General Yan, ano ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, sumuko na po tayo. General Yan, ang lakas ng loob mo. Sabi ng sugo ng mga Jin, basta't sumuko tayo sa bansang Jin at ibigay ang 3 lalawigan, hahayaan nila tayong makapunta sa timog para mabuhay. Ibibigay ang 3 lalawigan? General Yan, alam mo ba na kung magbibigay tayo ng 3 ngayon at 3 ulit bukas, ang ating bansang Dazhao, gaano pa kayang lupain ang matitira sa atin? Mas mabuti na yon kaysa mamatay sa uhaw at gutom. Tama? Ayaw naming sumunod sa'yo? Dugu Yue? Para lang maghintay na mawala.
Mahal na hari, ginagawa ko lang ang huling paraang ito dahil wala na akong ibang magagawa. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong magkaroon ng rebelyon. Sino ang nagsabing hahayaan ko kayong mamatay sa gutom at uhaw? Ako ay humingi na ng pagkain sa dakilang Diyos at malulutas na ito agad. Immortal Venerable? Nako, dugo Yue. Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa gutom? Sa gitna ng magulong mundong ito, saang Diyos ka naman makakahanap ng tutulong sa iyo? Huwag kang magpaloko sa mga manloloko lamang. Walang hiya ka. General Yan, dahil sa tagal mo na sa serbisyo, maaari ko pang palampasin ang pagdadala mo ng mga sundalo at pagpilit sa akin. Pero dahil sa kawalan mo ng respeto sa Diyos, hindi kita mapapatawad. Kung ganoon, mapipilitan akong maging bastos. Kilos! Igapos ang mahal na hari, tayo na mismo ang makikipagkasundo sa mga Jin. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Ano? Bigas ba ito? Ito ay... Ito ba ay pinong harina? Ano ito? Napakabango nito. May laman pala ito sa loob. Tikman mo. Pahingi ako ng isa, kakain din ako. Ito ay himala mula sa langit. Nagpakita ng himala ang langit. Nagpakita ng himala ang langit. General Yan, ang mahal na hari ay pinoprotektahan ng mga Diyos. Bakit pa kailangang yumuko sa mga taga-Jin? Alam mo ba ang pagkakamali mo? Alam ko po ang pagkakamali ko. Sinabi ko na, dahil isa kang matagal nang nanilbihan, maaari kong palampasin ang iyong pagtatangkang pag-aalsa laban sa akin. Pero dahil sa kawalan mo ng galang sa langit, dapat kang parusahan. Ipaabot ang utos. Si General Yan ay walang galang sa langit. Parusahan siya ng 30 palo. Tungkol naman sa inyong dalawa, parusahan kayo agad. Maawa Mahal po kayo. na hari? Tinatanggap ko po ang parusa. Nagsusumamo ako kay Immortal na kagalang-galang na patawarin ang aking kamangmangan. Ilayo sila. Mahal na hari? Maawa po kayo, mahal na hari? Maawa po kayo. Mahal na hari? Magpadala ng mga tao para bilangin ang mga pagkaing ibinigay ni Immortal na kagalang-galang. Masusunod po. Tapos na. Ang mga pagkaing ito ay dapat sapat na para kay Yue at sa kanila para sa ilang panahon. Yue, ang mga pagkaing ibinigay ko sa inyo, natanggap mo na ba? Maraming salamat kay Immortal na kagalang-galang. Ang mga pagkaing ito ay sapat na sa amin para sa isang buwan. Sa napakalaking utang na loob kay Immortal na kagalang-galang, di alam ni Yuer kung paano ito mababayaran, da akong habambuhay nagsilbi sa tabi ni Immortal na kagalang-galang. Sige na, huwag mo na akong tawaging Immortal na kagalang-galang ng Immortal na kagalang-galang dahil sinabi mo namang sa akin ka na habang buhay, hindi ba dapat tawagin mo na akong asawa? Asawa? Ano ang ibig sabihin yan? Ang asawa, ito ay ang tawag sa asawa sa lugar namin. Asawa. Hindi naman kita pinipilit kung ayaw mong tawagin ako ng ganoon. Hayaan na lang natin. Asawa. Habi-habi. Hi. Hindi mo man lang maibigay ang 800,000 dolyar na dote at gusto mo pang pakasalan ng anak ko? 800,000 dolyar na dote? Masyadong malaki iyon. Nalalakihan ka pa sa 800,000? Kung wala kang pera, huwag kang magpakasal. Chu Chen, bibigyan pa kita ng 3 buwan para makumpleto ang 800,000. Kung hindi ay maghiwalay na tayo. Hemp, Liu Ruyan, mas higit pa ang asawa kong Empress kaysa sa iyo. Hi, Yue. Gusto kong makita ang hitsura mo. Habi, gusto niyang makita ang hitsura ko. Pero paano kung makita niya ang larawan ko at isipin niyang pangit ako? Anong gagawin ko kung ayaw niya na sa akin? Ano ito? Habi, ano po ito? Ito ay cellphone. Tuturuan kita mamaya kung paano ito gamitin. Hello, Yue. Ako si Chu Chen. Ako ang asawa mo. Hindi ko akalain na ganito kabata ang asawa ko. Akala ko kasi ang mga immortal ay mga matatanda na. Oo nga pala.
Hello po, Habi. Ako si Yuer. Mahal, kumusta po? Ako si Yuer. Hindi ko akalain na ang aking asawa na isang reyna ay magiging kasing ganda ng isang diwata. Mahal, Opo, mahal, opo. Yuer. mahal, mahal. Yuer. Nangako si Yuer na pagsisilbihan ka habang buhay. Ngayon ay maghahanda na si Yuer para maglinis ng katawan. Yue, maliligo ka na ba? Sandali lang. Hintayin mo ako. Yue, bibigyan kita ng mga damit na isinusuot ng mga diwata. Subukan mong isuot ang mga ito mamaya. Wow! Ito. Ito ba ang isinusuot ng mga diwata sa langit? Ito? Medyo nakakahiya naman yata ito. Pero, dahil gusto itong makita ng asawa ko, isusuot ko ito para sa kanya. Ang bango naman. Ito ba ang sinasabi ng asawa ko na gamit ng mga diwata sa pagligo? Dito ba ako dapat maligo? Dahil napaka makapangyarihan ng asawa ko, sisilipan kaya niya ako habang naliligo. Hay nako, hayaan na nga siyang manood, sa kanya naman na ako. Sino ba ang hindi mabibighani sa boses na iyon? Hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura ni Yuer kapag isinuot na niya ang mga medyas na iyon. Bakit biglang tumahimik? Ang bilis naman niyang maligo? Yuer? Yuer? Mahal. May tao doon kanina. Bakit sa isang kurap ay bigla siyang nawala? Kanina pa. Pinapanood mo ba ako? Mahal na hari. Ano iyon? Sa inyong kaalaman po, ang pagkaing ibinigay ni Lord Immortal Venerable ay naipamahagi na po sa mga sundalo at sa mga mamamayan. Ang mga pagkaing ito ay sapat na para makatawid hanggang sa dumating ang malaking hukbo. Mabuti kung ganoon. Bakit? Mahal na hari, ang suot ninyong damit ay tila hindi po angkop sa paningin ng iba. Hindi angkop? Ito ang damit pangkulto na bigay ng kagalang-galang na si Lord Immortal Venerable. Huwag mo itong husgahan. Mula pala ito kay Lord Immortal Venerable. Ang regalong ito. Kaya pala ang tela nito ay hindi ko pa nakikita kailanman. Mahal na hari, maaari ko po ba itong hawakan? Sige lang.
telang ito, napakalambot at napakakinis. Qingluan, tama na. Patawad po, mahal na hari, naging mausisa lang po si Qingluan, hindi ko po sinasadyang mabastos kayo. Espesyal ang materyales ng medyas na ito. Marahil ay sa langit lang ito matatagpuan. Qingluan, kung tapat ang iyong pagsisilbi sa kanya, susubukan kong humingi ng isa para sa iyo. Talaga po? Maaari din akong magkaroon nito? Anong nangyari kanina? Parang hinigop ako ng kahon na ito at pagkatapos ay iniluwa. Ibig bang sabihin nito, hindi pwedeng i-teleport ang buhay na tao? Mahal ko, hiram muna ako ng gamit mo sa pag-video. Tinawag ng mahal na hari ang immortal na husband. Ano ba ang ibig sabihin ng husband? Pareho lang ba ito ng ibig sabihin ng tagapagligtas? Dapat ko na rin bang tawaging husband ang immortal? Qingluan, tipunin ang lahat ng mga sundalo. May sasabihin ako. Opo. Mahal na hari, narito na po ang lahat. Nakatanggap na ba ang lahat ng rasyon? Salamat po, mahal na hari. Sapat na po ang pagkain ito para sa amin sa loob ng 1 buwan. Talagang may paraan ang ating mahal na hari. 3 buwan na tayong kinukulong ng mga djinn, pero nakakuha pa rin ng pagkain ang mahal na hari, iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Salamat po, mahal na hari. Salamat po, mahal na hari. Salamat po, mahal na hari. Tumayo na kayong lahat. Salamat po, mahal na hari. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan, kundi ang kagalang-galang na immortal. Ang immortal? Sino ang immortal na iyon? Ito ang mahiwagang gamit ng immortal. Dito nanggaling ang lahat ng ating pagkain. Ano? Ano ka mo? Ang liit ng kahon na iyan, pero kasya ang rasyon para sa 130,000 tao. Bakit ito magiging mahirap? Husband, ipakita mo sa kanila. Aba? Bakit ang ganda ng boteng kristal na ito? Kahit sa pinakamayamang lungsod, siguradong walang makikitang ganitong kagandang bote. Hala? Grabe. Naku po. May mga prutas pala sa loob. Ang sarap. Napakasarap. Nakita nyo na ba? Ang mga ito ay pagkain mula sa langit. Ito ay mula kay Lord kagalang-galang na immortal ng dakilang pag-ibig Chuchen, na naawa sa ating dakilang Joe, kaya nagbigay ng pagkain. Salamat po, immortal. Salamat po, immortal. Husband, nakita mo naman, ang lahat ng mga taong ito ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pagbalik natin sa kabisera, ipapagawa agad kita ng monumento at templo. Tinatawag na naman ng mahal na hari ang immortal na husband. Ano ba talaga ang ibig sabihin yon? Gagawan ako ng monumento at templo? Hindi ba't ibig sabihin yan? Nabago ko na ang kasaysayan? Ang templo ng dakilang Joe. Hay, bakit hindi ko ito mahanap? Hayaan na nga. Mabuti pang ang mga kayamanang ito ay ipalit ko muna sa pera. Magandang araw po, Elder Han. Sabi po ng lahat, isa kayong tanyag na eksperto sa mundo ng mga antigo. Mayroon po akong ilang mahahalagang gamit dito na gusto ko pong ipasuri sa inyo. Sa ganda ng pagkakagawa nito, mukhang isa itong relikya mula sa estado ng Joe noong 1,000 taon na ang nakalipas. Naku, Elder Han, napakatalas po ng inyong paningin. Kung ganoon, magkano po kaya ang halaga ng kayamanang ito?
$500,000 po ba? Ang estado ng Zhao ay isa sa ating kasaysayan na napakahiwagang dinastiya. Mula sa pagkakatatag hanggang sa pagbagsak nito ay hindi umabot ng 50 taon, kaya naman ang mga relikya ng estado ng Zhou ay napakahalaga. Ang kwintas na jade na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5 milyong. Ano? $5 milyong? Elder Han, paano naman po ang mga ito? Ano? Ito. Sa iyo ba ang lahat ng ito? Maliit na bahagi lang po iyan ng aking koleksyon. Elder Han, kung gusto niyo po, kunin niyo na ang lahat ng iyan. Naku, ang mga kayamanang ito ay hindi kayang bayaran ng matandang tulad ko. Kung hindi ako nagkakamali, isa itong jade na pendant na isinusuot ng mga maharlika ng estado ng Zhou. 5 taon na ang nakalipas. Sa isang subasta sa ibang bansa, na ibenta ito sa napakataas na halagang $1 bilyon. $1 bilyong? At sa dolyar pa iyon. Ha? Kung ganoon, magiging isa na akong napakayamang tao. Maupo po kayo, Ginoong Chu. Dito sa ating bansa, ang mga mamimili na kayang maglabas ng ganoon kalaking pera sa isang iglap ay hindi marami. Ngunit, Ginoong Chu, kung gusto mong ibenta ang mga ito, maaari kitang tulungang makipag-ugnayan sa kanila. Maraming salamat po, Elder Han. Nga pala, Elder Han, mayroon sana akong itatanong sa inyo. Paano ba talaga bumagsak ang estado ng Zhou? Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng estado ng Zhou ay hindi pa rin ganap na natutuklasan ng mga eksperto hanggang ngayon. Ngunit mayroong isang tanyag na kwento tungkol dito. Noong 3 taon ng Tianyuan, ang emperatris ng dakilang Zhou na si Dugu Yue ay nakubkob ng mga kaaway sa Fulong Pass at doon siya lumaban hanggang sa dulo. Ano? Ang reyna ng dakilang Zhou, nakipaglaban ng husto hanggang sa mawala. Nakulong si Yue ngayon sa Fulong Pass. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Elder Han, pwede po ba ninyong ikwento sa akin ang mga detalye ng labanan sa Fulong Pass at kung paano ba talaga nawala ang reyna ng dakilang Zhou? Tungkol diyan, kailangan pa natin ng oras para mag-imbestiga. Elder Han, ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng mga kayamanang ito. Napakahalaga po ng bagay na ito para sa akin. Pwede po ba ninyong itanong para sa akin? Para malaman ko sa lalong madaling panahon ang lahat ng detalye ng labanan sa Fulong Pass? Ginoong Chu, tungkol sa bagay na iyan, ipauubaya mo na iyan sa akin. Para naman sa mga natitirang kayamanan, madaliin ko na ang paghahanap ng bibili para sa iyo. Maraming salamat po, Elder Han. Mauna na po ako. Nagpadala na ako ng mga pagkain kay Yue at sa iba pa, pero bumagsak pa rin ang bansang Zhou noong 3 taon ng Tianyuan. Ang bagay na ito, kailangan ko itong masabi agad kay Yue. Yue, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Hehe. Yue, tingnan mo, ibinili kita ng maraming masasarap na pagkain. Yue? Ay, nakapagtataka? Bakit walang sumasagot kanina ko pa tinatawag? May nangyari na kaya kay Yue doon? Yue? Mahal na Reyna, narito na po ang gamot. Walang silbi. Ang gamot na ito ay hindi makakalunas sa epidemya. Buisit! Bakit biglang nagkaroon ng epidemya sa loob ng hukbo? Oo nga pala. Kumusta na ang mga sundalo? Karamihan sa kanila ay nahawahan na. Pati ikaw ay nahawahan na rin ng epidemya. Ito na ba talaga ang tadhana na magwakas na ang aking dakilang Zhou? Mahal na Reyna, si Lord Immortal Venerable, siguradong may paraan siya. Tama ka. Asawa ko. Mahal na Reyna, hayaan niyo po akong sumubok. Asawa ko. Nakakapagtaka? Kanina pa ako tumatawag? Bakit walang sumasagot? May nangyari na kaya kay Yue? Hubby. Yue, ikaw ba yan? Pasensya na po, hubby. Ako po ang bantay ng mahal na hari na si Qingluan. Ikaw si Qingluan? Bakit mo ako tinatawag na hubby? Nakikita ko po kasi na tinatawag ni mahal na hari si Lord Immortal Venerable na hubby. Kaya pati ako ay... Makinig ka, Neng. Ang ibig sabihin ng hubby ay, wag na muna nating pag-usapan yan. Nasaan si Yue?
May mahalaga akong sasabihin sa kanya. May biglang epidemya sa hukbo. Ang mahal na hari. Wala na siyang lakas at nanghihina na. Anong epidemya? Sabihin mo sa akin agad. Anong nararamdaman ni Yue? General yan, kalahati na ng hukbo ang nahawaan ng epidemya. Kung magpapatuloy ito, bago pa man sumalakay ang mga Jin, tayo ay Tayo ay ano? mauubos na po ang buong hukbo. Anong kalokohan yan? Kapag nagpatuloy ka sa pagsasabi ng ganyan, paparusahan kita ng malubha. Opo, Sana ay gumaling na ang mahal na hari pagkatapos uminom ng gamot. Kung hindi ay mawawalan ng loob ang mga sundalo. Qingluan, pagkatapos uminom ng gamot ng mahal na hari, bumuti ba ang kanyang kalagayan? Walang bisa ang gamot, hindi nito mapagaling ang sakit. Tapos na? Tapos na tayo. Kahit ang mahal na hari ay bumagsak na, ano na ang gagawin natin? katapusan na ito ng ating dakilang show. General Yan, sinong nagsabing bagsak na ako? Kamahalan, hindi po ba nahawa kayo sa epidemya? Gumaling na po kayo? Totoong nahawa ako sa epidemya, pero dahil sa mahiwagang gamot na ibinigay ni Immortal na kagalang-galang, gumaling na ako sa sakit. Mahiwagang gamot? General Yan, kunin mo agad ang kahon na ito at ibigay sa mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon. Kamahalan, hindi po maaari. Napakabihira at mahalaga ng gamot na iyan. Itago niyo po iyan para sa inyong sarili. Tama po siya. Kamahalan, bukod pa doon, galing ang gamot na ito kay Lord Immortal Venerable para sa inyo. At isa pa, hindi ito sasapat para sa lahat. Kung ganoon ay ilagay iyan sa altar, sumama kayo sa akin sa pagdarasal at hilingin kay Immortal na kagalang-galang na bigyan pa tayo ng gamot. Opo. Sige po. Dakilang Immortal na kagalang-galang, ako na reyna ng dakilang Zhao na si Dugu Yue, ay nagsusumamo kay Immortal na kagalang-galang para sa gamot, upang tapusin ang epidemya sa dakilang Zhao. Sana ay bigyan po kami ni Immortal na kagalang-galang ng gamot. Iligtas niyo po ang dakilang Joe. Sana ay bigyan po kami ni Immortal na kagalang-galang ng gamot. Kamahalan, parang walang tugon si Lord Immortal Venerable. Marahil ay dahil masyadong mahalaga ang gamot na ito, kaya hindi agad makapagbigay ng higit pa si Immortal na kagalang-galang. Kamahalan, ito na siguro ang tadhana ng dakilang Joe. Susubukan ko ulit. Nakikiusap ako kay Immortal na kagalang-galang na iligtas ang dakilang Zhao. Akong si Dugu Yue ay handang ibigay ang lahat. UAR. Ano nga ulit ang tinawag mo sa akin? Lord Immortal Venerable. Mali. Ano ba dapat ang itawag mo sa akin? Sige na, husband, tulungan mo na si Yue. Naglalambing ba si Kamahalan? Ay naku, anong klaseng sakit ba ito? Sa amin simpleng sipon lang to, hindi ito malaking bagay. Hindi ko akalain na ang sakit na kayang tumapos ng isang bansa sa tingin ng asawa ko ay karaniwang lagnat lang. Mahal, napakagaling mo talaga. Tara na, bumalik na tayo sa palasyo. Mahal na hari, dahil po ito kay Lord Immortal Venerable. Hindi ko akalain na ang mahiwagang gamot ni Lord Immortal Venerable ay napaka-epektibo. Pagkainom pa lang ay nawala agad ang lagnat. Mula ito sa langit kaya mahiwaga ang gamot na ito. Marahil, para makuha ang mga gamot na ito, malaki rin ang isinakripisyo ng asawa ko, di ba? Mahal na hari, ano po ba ang ibig sabihin ng asawa? Ang ibig sabihin ng asawa ay kapareha sa buhay o mister. Ano? Kung ganoon, kanina. Patawarin niyo po ako, mahal na hari. Naging padalos-dalos po sa pagsasalita si Qingluan. Tinawag ko pong asawa si Lord Immortal Venerable. Karapat-dapat po akong parusahan. Qingluan, kahit na ikaw ang aking bantay, sabay tayong lumaki at parang magkapatid na tayo. Ang asawa ko ay isang immortal, ako naman ay isang ordinaryong babae lamang. Anong karapatan kong solohin siya? Kung talagang hinahangaan mo siya, maaari mo rin siyang pagsilbihan kasama ko habang buhay. Iniligtas ni Lord Immortal Venerable ang dakilang Zhao mula sa kapahamakan. Talagang hinahangaan siya ni Qingluan. Pero hindi po ba magagalit si Lord Immortal Venerable? Alam ni Qingluan na isa lamang akong ordinaryong tao. Hindi tulad niyo na isang dakilang pinuno. Marahil,
Hindi ako karapat-dapat na manatili sa tabi ni Lord Immortal Venerable. Ang iniisip ng isang immortal ay hindi natin kayang hulaan bilang mga tao. Bakit hindi na lang natin siya tanungin ng direkta? Iyan ay, Mahal. Mahal. Bakit, Yuer? Anong nangyari, Yuer? Mahal. Gusto mo pa ba ng asawa? Ha? Ano? Yuer, anong sinabi mo? Mahal, turingan na naming magkapatid ni Ching Luan ang isa't isa. Kaya kung hindi ka naman tututol, gusto ko siyang makasama sa pag-aalaga sa iyo. Ito. Parang hindi naman tama ito. Grabe. Katatapos ko lang mapaamo ang isang emperatris. Ngayon naman ay may babaeng general na naghahabol. Hindi ko akalaing ganito kalakas ang karisma ko. humahanga si Ching Luan kay Lord Immortal Venerable at handang maglingkod sa tabi ni Lord Immortal Venerable habang buhay. Mukhang hindi ako karapat-dapat sa atensyon ni Lord Immortal Venerable. Dahil taos puso ang hangarin mong sumunod sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero ginagawa ko lang ito dahil kay Yuer. Kaya naman, ayusin mo ang pagtatrabaho mo. Tinitiyak ni Ching Luan na habang buhay siyang susunod kay Lord Immortal Venerable at sa mahal na reyna. Ching Luan, Lord Immortal Venerable pa rin ba ang tawag mo sa kanya? Ito. Mahal. Mahal ko, maganda ba ako? Mahal, halika. Buka ang bibig, kain ka ng ubas. Mahal. Matamis ba? Matamis. Pero, mas matamis pa ba ito sa inyong dalawa? Mahal. Kain pa ng isa. Buisit? Panaginip lang pala yon. Sana talaga totoo na lang yon. Hello? Sino to? Elder Han? Ginoong Chu, iyong mga iniwan niyo sa akin na mga antigong gamit mula sa Zhao, nakahanap na ako ng bibili. Pumunta po kayo rito mamaya. Sige po, Elder Han. Yaman na ako. Bakit ang bango? Mahal, ito ang mga pagkaing niluto namin ni Ching Luan. Hindi ko akalain na ang isang emperatris at ang isang general ay marunong magluto. Mga babae pa rin naman kami. Natural lang na marunong kami sa mga gawaing ito. Sana ay magustuhan mo ito, mahal. Tingnan nyo, ito ang tunay na halimbawa ng mabuting asawa at ina. Hindi tulad ng dati kong girlfriend na humihingi agad ng $800,000. Dating girlfriend? Ano yon? Isa siyang halimaw na mapagsamantala sa kapwa. Ang sarap. Mahal, kung gusto mo ang luto ko, ipagluluto kita araw-araw. Mahal, kung mayroon kang maruming damit, ako na ang maglalaba para sa iyo. Wag na. Mayroon akong washing machine. Washing machine? Ano yun? Isang makina. Yun na automatikong naglalaba ng damit. Makinang automatikong naglalaba? Hindi ko akalain na may ganoon palang mahiwagang gamit sa mundo ng mga Diyos. Gusto ko rin ng isa. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Mahal, nakatanggap kami ng balita mula sa mensahero ni Haring Zhao. Ang hukbo ng Kinwang ay 10 milya na lang mula sa Fulong Pass. Darating na sila ngayong araw. Kapag dumating na ang 300,000 hukbo ng Kinwang, makakalabas na tayo sa panganib, makakabalik na sa kabisera, at mababawi ang ating lupain. Ano? 300,000 hukbo? Mukhang nabago ko na naman ang kasaysayan. Dahil sa 300,000 hukbong ito, ang asawa kong emperatris
ay ligtas na makakabalik sa kabisera at hindi na babagsak ang bansa sa ikatlong taon ng Tianyuan. Yes, Boss Zhao, Ginoong Chu. Siya si Boss Zhao. Ilan sa mga koleksyon nyo ay gustong bilhin ni Boss Zhao. grabe, nakita ko na ang taong ito sa TV. Siya ang nagsusupply ng armas sa buong mundo, isang napakayamang negosyante ng armas. Yayaman na talaga ako. Ginoong Chu, handa akong magbayad ng 500 milyong dolyar para bilhin ang mga kayamanan mong ito. Ano sa tingin mo? Ano? 500 milyong dolyar? Kung hindi pa po kayo kontento, Ginoong Chu, handa akong magdagdag ng 5 pang 10 milyong dolyar. Magdadagdag pa ng 5 pang 10 milyong dolyar? Sige, nagkasundo na tayo. Kung maayos na po ang presyo, pumirma na tayo ng kontrata. Nga pala, Ginoong Chu, tungkol sa pinapagawa ninyong pag-imbestiga sa totoong dahilan ng pagkawala ng estado ng Zhao, may nahanap nga akong ilang mga bagong bakas. Ito ang sinaunang aklat ng estado ng Jin. Dito nakasulat ng detalyado ang mga nangyari matapos ang ikatlong taon ng Tianyuan. Ang mga sulat na ito ay parang mga butete. Hindi ko maintindihan. Ginoong Chu, huwag po kayong mag-alala. Ipinapalinaw ko na po ang mga ito sa kanila. Tapos na ba ang pagsasalin? Ano? Ganito pala ang totoong nangyari. Elder Han, noong ikatlong taon ng Tianyuan, ano na ba talaga ang nangyari sa estado ng Zhou? Binago ko na ang kasaysayan. Hindi dapat ang Great Zhou ganito kabilis mawala, di ba? Noong ikatlong taon ng Tianyuan, ang reyna ng Great Zhao ay nasa Fulong Pass para salubungin ang 300,000 hukbo ni Haring Zhao. Nagsimula ang lahat sa Fulong Pass, pero sino ang mag-aakala na ang Haring Zhao na ito ay magre-rebelde pala at naghasik ng gulo sa Fulong Pass sina Qingluan at Yansong. Ang lahat ng mga general na ito ay wala na lahat at ang reyna, si Dugu Yue, ay nadakip. Dahil doon, ang estado ng Zhao ay tuluyan ng nawala. Ano? Isang traidor pala ang Haring Zhao na iyon. Ang mga walang hiyang iyon. Ang lakas ng loob nilang apihin ang asawa ko. Brother Zhao, hindi ko na ibebenta ang mga antigong ito. Ginoong Chu, ano ang ibig mong sabihin? Ibibigay ko na ang lahat ng ito sa iyo, pero may gusto akong ipalit na ilang bagay. Ano ang gusto mo, Ginoong Chu? Mga gamit na kayang tumapos sa 300,000 hukbo, kailangan ko na ngayon din. Ang mga hinihingi mo, Ginoong Chu, ay hindi naman mahirap hanapin para sa akin, pero ang paghahanda nito ay mangangailangan ng 3 araw. Isama mo na rin ang mga ito. Sige. Ginoong Chu, ibigay mo sa akin ang address at darating ang mga gamit pagkalipas ng 1 oras. Napakagaling. Narito na ang malaking hukbo ni Haring Zhao. Ligtas na tayo. Dahil sa 300,000 sundalo na ito, maaari na nating sugurin ang estado ng Jin, bawiin ang ating mga lupain, at ibalik ang ating teritoryo. Mabuti na lang, may pag-asa na ang dakilang Zhao. Pinamunuan ni Dakilang Zhou at Haring Zhao ang 300,000 sundalo para protektahan ang hari. Napaalis ko na ang mga barbaro ng estado ng Jin sa labas ng Fulong Pass, kaya pakiusap buksan agad ng mga gwardiya ang pinto ng lungsod para maeskorte ko ang mahal na hari pabalik ng kabisera. Sige, napaalis na ang mga kalaban, maaari na tayong makabalik ng ligtas sa kabisera. General Qingluan, buksan ang pinto ng lungsod para salubungin si Haring Zhao. Kung walang utos mula sa mahal na hari, hindi natin maaaring buksan ang pinto ng lungsod. Nasaan ang mahal na hari? Magpadala agad kayo ng tao para ipaalam ito. May pinag-uusap ang mahalagang bagay ang mahal na hari at ang kagalang-galang na immortal. Hindi sila dapat maabala. Ibig bang sabihin ay hahayaan natin si Haring Zhao at ang 300,000 sundalo na maghintay sa labas? Qingluan, Yansong, anong ibig sabihin nito? Pinamunuan ko ang 300,000 sundalo at naglakbay ng malayo para protektahan ang hari. Tinulungan ko pa kayong paalisin ang mga kalaban. Ngayong narito na ako sa labas, ayaw niyo pa rin buksan ang pinto ng lungsod. Bakit? Hindi ba ako karapat-dapat na humarap sa mahal na hari? Mahal na Prinsipe Haring Zhao, huminahon po kayo, parating na po ang mahal na hari dahil may inasikaso lang na mahalagang bagay. Naglakbay kami ng napakalayo sa gitna ng unos para makarating sa Fulong Pass. Ngayon ay pagod na pagod ng aking mga sundalo, pero ayaw niyo man lang kaming papasukin para makapagpahinga. Talagang nakakadismaya ito.
at nakakasama ng loob para sa aking mga kapatid. Qingluan, napaalis na ang mga kalaban dahil ayaw nyo talagang buksan ang pintuan ng lungsod. Aalis na lang kami ng aking mga kasamahan. Mga kapatid, nagmadali tayo araw at gabi para makarating sa Fulong Pass. Ngunit ang mahal na Reyna ay pinagdududahan tayo at ayaw akong papasukin sa loob ng lungsod. Dahil ganito na ang nangyari, bumalik na lang tayo. Sandali, Prinsipe Haring Zhao. Naku po, nakaalis na si Haring Zhao. Paano na lang kung bumalik ang mga kalaban? Pero ang mahal na Reyna, Naglakbay ng malayo si Haring Zhao para protektahan ng hari at mayroon siyang wagas na katapatan sa ating dakilang Zhou. Kung papapasukin mo siya, anong masama doon? Buksan ang pintuan ng lungsod. buksan ang pintuan. Mga kapatid, sumunod kayo sa akin sa loob. Sino ang nag-utos na buksan ang pintuan? Isara niyo iyan. Mahal na hari, ano po ang ibig sabihin nito? Namumuno kami ng 300,000 hukbo at naglakbay ng malayo para protektahan kayo? Bakit? Wala man lang ba kaming karapatang pumasok at magpahinga? O baka naman talagang hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo? Mahal na hari, kung hindi nyo papapasukin si Haring Zhao, baka mawala ng gana at sumama ang loob ng mga tapat na taong ito? Tapat na mga tao? General Yan, paano mo nasabing tapat talaga sila? Haring Zhao, kamakailan lang sa loob ng Fulong Pass ay nagkaroon ng epidemya. Kung bigla kayong papasok, baka mahawa lang kayo. Kaalokohan! Kung may epidemya nga, bakit maayos pa rin kayong nakatayo riyan? Sa tingin ko, ay talagang hindi nyo lang ako pinagkakatiwalaan. Kung hindi naniniwala si Haring Zhao, maaari akong magpababa ng basket para hilahin ka pataas. Haring Zhao, tuloy ka. Malinaw na hindi nyo talaga ako pinagkakatiwalaan. Haring Zhao, kung wala kang itinatago, sumakay ka rito at humarap sa akin. Ang lakas ng loob mo, Duguyue. Haring Zhao, bakit ka pa nakikipag-usap sa walang hiyang babaeng iyan? Mayroon kang 300,000 hukbo at ako na si estado ng Jin ay may 100,000 kawal. Sa pagtutulungan natin, susugurin natin ang Fulong Pass at tatapusin ang babaeng iyan. Hindi ba napaalis na ang mga Jin? Bakit sila narito, mahal na hari? Mukhang si Haring Zhao at ang mga Jin ay matagal nang nagsasabuatan. Kung bubuksan ang pintuan ng lungsod ngayon, tiyak na magiging malaking sakuna ito. Mahal na hari, alam niyo na pala ang lahat ng ito. Napakagaling talaga ng asawa ko. Naplano na niya ang lahat ng ito. Kaya talagang gawin ng asawa ko ang lahat. Duguyue, nakikita mo ba? Ako at si Wanyan Go ay may kabuang 400,000 sundalo. Ang maliit mong Fulong Pass ay hinding-hindi makakaharang sa amin. Buksan mo na ang pinto at sumuko, ibigay mo na ang trono sa mas karapat-dapat. Isa kang traidor. Kung talagang matapang ka, sugurin mo ang lungsod. Sige, ngayong araw, ang ating 2 hukbo ay magtutulungan para sakupin ang Fulong Pass. Pagkatapos nito, hahatiin natin ang teritoryo, paghahatian natin ang hilaga at timog ng dakilang zoo. Haring Zhao, malamig ang panahon. Bibigyan kita ng karagdagang damit. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Isang magandang pagbibihis para sa bagong hari. Ako na ang emperador ng dakilang Zhou. Sugurin ang lungsod. Sugod, sugod, sugod. Mahal na hari, 40,000 lang tayo. Paano natin lalabanan ang kanilang 400,000 sundalo? Mahal na hari, haharangin ko muna sila para matulungan kayong makatakas. Hanggat buhay kayo, may pag-asa pa ang dakilang Zhou. Sinong nagsabing hindi ko sila kayang pigilan? Mahal na hari, ano po ito? Isa itong mahiwagang sandata laban sa mga kaaway. Ang dahilan kung bakit ako natagalan ay dahil pinag-aralan ko pa kung paano ito gamitin. Pero may 400,000 sundalo ang kalaban. Sa pamamagitan lang ng isang sandatang ito, kakayanin ba talaga natin? Huwag kang mag-alala, ang asawa natin ay may iniwan pang sikretong alas para sa atin. Kapatid na Chu, nandito na ang lahat ng mga kailangan mo. Brother Zhao, napakalaki ng tulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Ano pa ba ang gusto mo? Mula sa mga kayamanan ni estado ng Zhou, sabihin mo lang sa akin, sa ibang araw, tutulungan kitang mamili pa. Ang katulad mong kaibigan ay talagang itatangi ko. Mula ngayon, ako na si 4th Master Zhao ang magbabantay sa iyo. May kailangan lang akong unahin, mag-inuman tayo pagbalik ko.
Brother Zhao, mag-iingat ka. Ayos. Dahil sa mga kayamanang ito, hindi ko nahahayaang ang mga taksil na iyan ay apihin ang asawa ko. Ipunin ang lahat. Dugo Yue, sa 30,000 tauhan mo, paano mo lalabanan ng 400,000 hukbo ko? Buksan mo na ang tarangkahan at sumuko. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay, maging babae kita. Manahimik ka. Ito? Ito ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata na sa isang atake lang mula sa ilang daang metro ay natapos si Haring Zhao. Ay! Ituloy ang pag-atake. Kung sino man ang makakakuha sa pinuno ng mga babae ay gagawing mataas na opisyal. Tapusin ang babaeng emperador para maging mataas na opisyal. Tapusin ang babaeng emperador para maging mataas na opisyal. Tapusin ang babaeng emperador para maging mataas na opisyal. Ikaw, manahimik ka rin. Ito na ba? Ito na ba ang parusa ng langit? Ano? Ano ang bagay na ito? Itim na mahika. Gumagamit ng itim na mahika ang babaeng ito. Bilisan nyo, tumakas na tayo. Gusto niyo bang tumakas? Ngayong araw, walang makakatakas sa inyo kahit isa. Makinig kayong lahat sa aking utos. Ganito gamitin ang sagradong sandata ng mga immortal. Ito ay kapangyarihan ng mga Diyos. Ito ay kulog. Ito ay parusa ng langit. Mga kawal, sumama kayo sa akin at labanan ang mga kaaway. Ito may itim na kapangyarihan ng babaeng ito. Umalis na tayo rito. Bilis, bilis. Tumakbo na tayo. Dugo Yue, isa kang mangkukulam. Gumagamit ka ng itim na kapangyarihan. Ang lakas ng loob mo. Sinasabi mo bang itim na kapangyarihan ang ginagamit ko? Bakit? Hindi ba? Ako ay itinalaga ng langit at pinagpala ng mga immortal. Nagbigay ang mga immortal ng pagkain upang ang aking dakilang Zhao na mga sundalo ay mabusog. Nagbigay sila ng mahiwagang gamot upang ang aking dakilang Zhao na mga sundalo ay maging malusog. Nagbigay sila ng mga banal na sandata upang ang aking dakilang Zhao na mga sundalo ay makagapi ng kaaway. Lahat ng ito ay pagpapala mula sa mga Diyos. Paano ito naging itim na kapangyarihan? Kung ganoon, paano mo mapapatunayan yan? Tama. Mahal ko, hayaang makita ng mga taksil na ito ang tunay mong lakas. Ito ay isang Diyos. Diyos. Bumaba na ang Diyos mula sa langit. Bumaba na siya. Nagbibigay-pugay po kami sa inyo, mahal na Diyos. Nagbibigay-pugay po kami sa inyo. Hindi ko akalaing napakagwapo pala ng asawa ko. Bumaba na ang dakilang Diyos. Kayong lahat, hindi pa ba kayo hihingi ng tawad? Ito, hindi ito maaari. Kayong mga matitigas ang ulong mga traidor, dapat lang kayong parusahan. Nagsalita siya. Totoo nga, nagsalita ang Diyos. Ang langit ay maawain, basta't handa kayong magbago. Sumunod kay Emperatrice ng dakilang Zhao, at hindi kailanman magtatraidor, ako ay maaari pang magbigay sa inyo ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, ipapadala ko kayo sa pinakamalalim na impyerno, at hinding-hindi na kayo makakaalis doon. Impyerno. Ito ang impyerno. Ayaw kong mapunta sa impyerno. Mahal na hari. Ako, nagkamali po kami. Handa po kaming maglingkod ng tapat sa mahal na hari. Magtatapat po kami. Wala po kaming ibang balak. Mahal na hari, patawarin niyo po kami. Mahal na hari, patawarin niyo po kami. Mahal na hari, patawad po. Ang galing mo talaga, asawa ko.
po, Chinli ay nagpupugay sa inyong pagbabalik sa kabisera, mahal na hari. Nagpupugay po kami sa inyong pagbabalik, mahal na hari. Magsitayo na ang lahat ng mga aking mga opisyal. Sa panahon na wala ako, nagpapasalamat ako sa paghihirap ni Punong Ministro Qin. Para sa kapakanan ng inyong kaharian, ikinagagalak ko pong maglingkod ng buong puso. Qingluan, samahan mo ako sa aking silid mamaya. Po? Ako. Masusunod po. Yeah. Yeah. Duguyue, talagang matibay ang iyong loob. Kahit ang 300,000 hukbo ay hindi ka nagawang tapusin. Sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswerte. Mahal na hari, pinatawag niyo po ako? Ano po ba ang maipaglilingkod ko? Napakarami nang naitulong sa atin ng asawa ko, pero dahil isa lang akong ordinaryong tao, wala akong paraan para matulungan siya, kaya nais ko siyang alayan ng isang sayaw. Mahal na hari, ibig niyo bang sabihin ay sasayawin niyo ang pinakasikat sa ating dakilang Zhao, ang sayaw na ni Xiang Yuyi? Tama, iyon nga ang gagawin ko. Qingluan, tulungan mo akong i-record ito. Opo. Mahal na hari, tingnan niyo po. Nakuha po ang lahat sa video. Sige, isend mo na ito agad sa asawa ko. Hi, isend ko na ito agad kay hubby. Grabe, napakaganda pala ng pagsasayaw ni Yue. Kung nasa modernong panahon lang ito, siguradong sikat na siya sa social media na may 1 milyong followers. Ay naku, sayang at hanggang tingin lang ako, hindi ko man lang malapitan. Chuchen, lumabas ka riyan. Chuchen, Bakit po kayo nandito? itatanong mo pa kung bakit kami nandito? 3 buwan na ang nakalipas, nangako ka sa amin na magbibigay ka ng 800,000 dolyar para sa dote. Ngayong araw, dapat mo na itong ibigay. Ano? 800,000 dolyar na dote? Chuchen, nagmamangmamaangan ka ba? 3 buwan na ang nakalipas, nangako ka na magbibigay ka ng 800,000 dolyar na dote para pakasalan ng anak ko. Sinasabi ko sa iyo, dapat walang kulang kahit isang kusing. Lagot, masyado akong naging abala sa mga gawain ni Yue, nakalimutan ko ang tungkol sa dote. Hindi pa nabebenta ang mga antigong gamit? Saan naman ako kukuha ng pera ngayon para ibigay sa kanila ang 800,000 dolyar? Tsaka, bakit ako gagastos ng 800,000 dolyar para pakasalan si Liu Ruyan? Gayong mas higit pa ang reyna kong asawa? Chuchen, ano bang tinitingin-tingin mo? Gusto ko lang makita kung may brilyante ba sa katawan mo para magkahalaga ng 800,000 dolyar. Chuchen, ikaw. Ang ibang ikinakasal ay humihingi lang ng ilang libong dolyar na dote bilang formalidad. Pero ikaw, 800,000 dolyar agad. Bakit hindi ka na lang manghold up ng bangko? Chuchen, hindi ba sapat ang 2 taon nating pagsasama para hindi maging sulit ang 800,000 dolyar? Liu Ruyan, alam mo pa palang 2 taon na tayo? Kung paano kita itinrato sa loob ng 2 taon, alam mo sa sarili mo ang totoo. Lahat ay inihahain ko sa iyo. Pati pagkain ay isinusubo ko na sa iyo, nagsilbi ako sa iyo na parang katulong. Nang pilitin ako ng nanay mo na magbigay ng 800,000 dolyar, naisip mo man lang ba ang hirap ko? Ako. Chuchen, ang dami-dami mong sinasabi, hindi ba't gusto mo lang nabawasan namin ang dote? Sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi mangyayari iyan. Huwag mo na ring pangarapin. Wala ka nang maayos na trabaho, ang mapangasawa mo ang anak ko, Ay isang napakalaking swerte na para sa iyo. at nagagawa mo pang makipagtawaran dito? Isang mataas na opisyal sa Zhao Group ang ate ko, habang ikaw ay isang hamak na albularyo lang. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung bagay ka ba sa ate ko? Zhao Group? Anong Zhao Group pa iyan? At kung makapagyabang ka, ay ganyan na lang? Iyong Zhao Group syempre na pagmamayari ng 4th Master Zhao. 4th Master Zhao?
Hindi ba't kuya ko iyon? Liu Ruyan, alang-alang sa pinagsamahan natin noon, papayuhan kita sa huling pagkakataon, patahimikin mo na ang nanay mo. Pati na rin ang hangal mong kapatid, dahil kung hindi, mapapahamak kayo sa mga sinasabi niyo. Chu-chan, ano bang ibig mong sabihin? Gusto mo pa ba talaga akong pakasalan? Dati, gusto talaga kitang pakasalan? Pero pagkabukas pa lang ng bibig mo, 800,000 dolyar na agad ang hinihingi mong dote. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa mundo ang hindi kikitain ang 800,000 dolyar na iyan sa buong buhay nila? Hamak na mahirap. Wala ka nang ang pera. Gusto mo pang pakasalan ng anak ko? Chu-chan, paano kung ibenta mo ang templo, tapos mangutang ka pa ng kaunti para mabuo ang pera? Ano, ayos ba? Mangungutang ako para lang pakasalan ka? Gusto mo ba talaga akong pakasalan? O gusto mo lang ang 800,000 dolyar ko? Ako. Huwag ka ng maraming daldal. Kung gusto mong pakasalan ang ate ko, dapat maglabas ka ng 800,000 dolyar. Sige, tatanungin kita. Kapag kasal na kami ni Liu Ruyan, magkano sa dote ang ibabalik ninyong mga pamilyang Liu? At magkano ang ibibigay ninyong regalo sa kasal? Sa pamilya namin kapag nagpakasal ang babae, ang mga regalo sa kasal ay siguradong ibibigay namin. 3 kumot para sa bagong kasal, sapat na iyon, di ba? Tungkol naman sa pagbabalik ng dote, huwag mo nang pangarapin. Para sa anak kong lalaki ang lahat ng iyon. Tama. Hinding-hindi na maibabalik ang dote. Regalo sa kasal? 3 kumot lang? Para mo nang ibinenta ang anak mo. Kahit ano pang sabihin mo, 800,000 dolyar, kulang ng kahit isang kusing, hindi pwede. Chu-chan, kapag nagpakasal na si kapatid na lalaki at si Hao Jie, kakailanganin nila ng bahay. Anong masasabi mo? Magiging bayaw mo rin naman siya. Pwede bang tulungan mo siya? Hanggat kaya mo? Tutulungan ko siya? Sino naman ang tutulong sa akin? Liu Ruyan, dahil kinalimutan mo na ang pinagsamahan natin, huwag mo akong sisihin kung puputulin ko na ang ugnayan sa iyo. Chu-chan! Liu Ruyan, tatanungin kita, buo na ba talaga ang loob mo na kunin ang 800,000 dolyar na dote para lang ibili ng bahay si kapatid na lalaki? Chu-chan, kapatid ko pa rin naman siya. Hindi mo ba siya pwedeng tulungan? Bitawan mo ako. Masyado kang sunod-sunuran sa kapatid mo. Hindi na kita pakakasalan. Bakit mo sinaktan ng ate ko? Anak, ayos ka lang ba? Sige, Chu-chan, lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Habang buhay, huwag mo nang asahang mapapakasalan mo si anak na babae. Wala akong pakialam kung hindi kami magpakasal. Aba, sige. Kahit hindi kayo magpakasal, 2 taon kang sinamahan ni anak na babae. Sa 2 taon na iyon, dapat kang magbayad ng 800,000 dolyar para sa panahon niya. Magkano? 800,000 dolyar? Ang panahon ni anak na babae ay mahalaga, pero ang panahon ko ay hindi. Ganoon ba? Umalis na kayo. Wala kayong makukuhang kahit isang kusing. Sige, ayaw mong magbigay ha? Kung ayaw mong ibigay, kami na mismo ang kukuha. Anak, pumasok ka sa loob. Tingnan mo ang luma at sira-sirang templo na ito. Kung mayroon mang kahit anong mahalaga, kunin mong lahat. Huwag nyo kaming subukan. Lumabas kayo. Ikaw na babaeng mabagsik, bitawan mo ako. Anak na babae, sumama ka rin. Opo. Ikaw na babaeng mabagsik, padaanin mo ako. Tara! Mga walang hiya kayo. Ma, mukhang antigong gamit ito. Ibitaw mo yan. Halika rito. Walang hiya ka. Masyado kang apektado. Mukhang malaki ang halaga ng gamit na ito. Tamang-tama, napambayad sa nasayang na panahon ni ate. Bitawan mo yan. Ibalik mo yan sa akin. Ayoko nga. Ano ang magagawa mo? Pagbabayarin kita sa pananakit mo sa akin kanina. Ma, ate, hawakan niyo siya. Gantihan ko lang. Ang isang basurang katulad mo, habang buhay na walang babaeng papatol. Sinong nagsabing walang papatol sa kanya? Ang lakas ng loob niyong galawin ang asawa ko. Gusto niyo bang maparusahan? You are. Ang isang talunang tulad mo ay hindi kailanman magugustuhan ng kahit sinong babae. Sino ang nagsabing walang may gusto sa kanya? Nay, nagsasalita ang kahon na ito. Isa talaga itong kayamanan. You are. Ay, Bitawan mo yan. hi.
Anak, ayos ka lang ba? Chuchen, ano ang ginagawa mo? Nagawa mong sakta ng kapatid ko. Pinasok niyo ang bahay ko para magnakaw. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Sinungaling ka. Saang mata mo nakita na nagnanakaw kami? Ito ay kabayaran para sa nasayang na panahon ng anak ko. Nay, siguradong mahalaga ang bagay na ito. Kailangang makuha natin ito. Tigil. Ano? Ah, Ano ang ginagawa mo? Brother Zhao, Pare, ayos ka lang ba? sino ba kayo? Para makialam sa mga lakad ng pamilyang Liu namin? Ang kapangyarihan ba ng pamilyang Liu niyo ay ganoon talaga kalakas? Ang anak ko ay isang... Ma, huwag ka nang magsalita. walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Alam mo ba kung ano ang trabaho ng ate ko? Siguradong kaibigan ka lang. Nang walang kwentang si Chu Chen, di ba? Sasabihin ko sa iyo, ang ate ko ay isang mataas na opisyal sa Zhao Group, isang salita lang niya, tapos kayong lahat? Liu Ruyan, isa ka lang namang maliit na supervisor sa Zhao Group namin. Ngayon, sabihin mo, paano mo ako tatapusin? Ha? President Zhao, ako hindi ko na po uulitin. Ano? President Zhao? Paano nakilala ni Chu Chen si President Zhao? Hindi kaya nandito rin si President Zhao para sa kahon na ito? President Zhao, isang kayamanan ang kahon na ito. Bala ko po talaga itong ibigay sa inyo. Liu Haojie, ikaw. Ha. Sinasabi mo ba na ang kayamanang ito ay ibibigay mo sa akin? Opo, tama po. Kayo lang po ang karapat-dapat sa ganitong kayamanan. Napakawalang hiya mo. Ang lakas ng loob mong agawin ang gamit ng kapatid ko. Wala ka ba sa sarili mo? Naglakas loob ka pang nakawin ang gamit ng kapatid ko? Ano? Kapatid niyo po si Chu Chen? Brother Chu, ano sa tingin mo ang dapat gawin sa mga taong ito? Gusto ko silang mawalaan ng lahat. Ikaw? Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. At para naman sa inyo, iba-blacklist ko kayo sa buong industriya. Sa susunod, huwag na kayong magpapakita sa bansang ito. Ano? Ate, pakiusapan mo na si Chu Chen. Oo nga anak, pakiusapan mo na siya. Mabait kong manugang, hindi na kailangan ng dote, hindi na kailangan... Chuchen, talaga bang matitiis mo kaming tatlo na mawalan ng trabaho at mapunta sa lansangan? Mula noong pinili mong maging sunod-sunuran sa nanay mo at unahin ang kapatid mo, tapos na ang anumang ugnayan nating dalawa. Kayo? Ngayon din, bilis. Lumayas na kayo. Ilabas na sila. Chuchen, Brother Zhao, salamat sa tulong mo ngayong araw. Kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin ang tatlong walang hiyang ito. Ha. Brother Zhao, bakit ka pala napadaan para bisitahin ako? May kaibigan akong kolektor ng antigong gamit at kamakailan lang, magdaraos siya ng isang eksibisyon ng mga antigo mula sa estado ng Zhao. Kung interesado ka, maaari kang pumunta. Nabalitaan ko na ilalabas din doon ang pambansang kayamanan ng estado ng Zhou. Pambansang kayamanan? Ano iyon? Isang larawan ng mga immortal. Ha? Nakikiusap ako kay Guro na bigyan ako ng kasagutan. Ano po ang dapat kong gawin? Para makita ang nilalang sa kabilang panig ng mahiwagang kahon? Guro, napakapangyarihan niyo po. Posible bang wala kayong paraan? Walang mga mahiwagang nilalang sa mundong ito. Ang pagkikita nyo ay isang tadhana lamang na lumampas sa 1,000 taon. Ang taong hinahanap mo ay nasa 1,000 taon pa sa hinaharap. 1,000 taon? Ang buhay ng tao ay tumatagal lamang ng ilang dekada. Ibig bang sabihin sa buhay na ito ay hindi ko na talaga siya makakasama? Nasa loob ng kahon na ito ang gamot para sa mahabang buhay na hinahangad ng lahat ng mga hari. Gamot para sa mahabang buhay? Kung nais mo talaga siyang makapiling habang buhay, kailangan mong magtiis sa mundong ito ng 1,000 taon. Kapag nailipat na ni Yugong ang bundok sa Hilaga at napatag na ni Jingwei ang dagat sa silangan, pagkatapos ng napakaraming pagbabago sa mundo, maraming tao ang ipinanganak sa tabi mo at tatanda. Saka mo pa lamang siya makikita. Ang sakit ng paghihintay ng 1,000 taon. Kaya mo bang tiisin iyon? Basta makita lang kita. Kahit pa magbago ang lahat sa mundo. Kahit gaano pa katagal, handa akong maghintay. Ate, lahat ng mga ito ay mga antigong may 1,000 taon na ang kasaysayan. Magkano kaya ang halaga nito sa merkado? ang estado ng Zhao ay isa sa pinakamisteryong bansa sa kasaysayan. Ang halaga ng mga antigong mula sa estado ng Zhao sa merkado ay mas mataas ng ilang beses kaysa sa mga gamit mula sa ibang dinastiya. Hindi naman ganoon kalaki ang halaga. Ang lahat ng koleksyon ng lolo ko
ay nagkakahalaga lang ng $100 bilyong. Ano? $100 bilyong? Bayaw, ang yaman nyo talaga. Hauje, anong pinagsasabi mo riyan? Kakasimula pa lang namin, ni Young Master Yan na mag-date. Basta si Young Master Yan lang ang kinikilala kong bayaw, hindi tulad ng walang kwentang si Chu Chen na hindi man lang makapagbigay ng $800,000 na dote. Sus! Bayaw, sa dami ng mga kayamanan dito, alin ang may pinakamataas na halaga? Siyempre, ang dakilang kayamanan ng estado ng Zhou, ang larawan ng immortal. Ang mga ninuno naming mga pamilyang yan ay nagkaroon ng tanyag na general na si Yan Song, at ang larawan ng immortal na ito ay pamana pa mula sa aming mga ninuno. Kayamanan ng estado ng Zhao? Kung ganoon, ang immortal ng Dazhao, ano kaya ang itsura niya? Ano po ang hitsura niya? Iyan ang hindi ko rin po alam. Itong larawan ng immortal ay isang kayamanang ipinasa sa mga henerasyon ng aking pamilyang yan. Tanging ang pinuno lang ng pamilyang yan ang may karapatang makita ito. Kung ganoon, wala na pala kaming pagkakataong makita iyon? Ngayon, ang lolo ko ay naghahandang ipakita sa buong mundo ang larawan ng immortal, kaya naman nag-organisa siya ng exhibition na ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya, pero sinabi niya na kung sino man ang makakahanap sa immortal na nasa larawan, ay makakakuha ng kalahati ng ari-arian ng aking pamilyang yan bilang gantimpala. Kalahati ng ari-arian? Napakalaking halaga niyan. Kung mahahanap natin siya, ibig sabihin ba? Ruyan, mga kalokohan lang iyon ng lolo ko. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang taong nasa larawan ay matagal nang wala at naging abo na. Sa bagay, isang immortal mula 1,000 taon na ang nakalipas, sino ba ang makakakita roon? Halika kayo, ipapasyal ko kayo doon sa kabila. Ate, hindi ba si Chu Chen yan? Nakapagtataka, bakit ang isang ito ay kaparehong-kapareho ng ibinigay ko kay Brother Zhao? Chu Chen, paano ka nakapasok dito? Sinong nagsabing nakapuslit lang ako rito? Bakit hindi pa kayong dalawa umaalis sa Tianhai? Hindi ba kayo natatakot na gamitin ko ang Kuya Zhao para ipaban kayong dalawa? Walang kwenta iyang si Zhao Si. Ang boyfriend ko na si Young Master Yan, isang daliri lang niya, ay kaya ka na niyang tapusin. Boyfriend? Aba, naghahanap ka na pala agad ng kapalit. Ang bilis mo yatang magpalit. Chu Chen, ikaw. Ikaw siguro ang dating boyfriend ni Ruyan? Nabalitaan ko na isa kang talunang hindi man lang makapagbigay ng $800,000 para sa dote. Hindi sa hindi ko kayang magbigay ng $800,000, sadyang may mga babae lang talaga na hindi karapat-dapat. Chu Chen, sinong sinasabi mong hindi karapat-dapat? Ikaw ang tinutukoy ko. Young Master Yan, tingnan mo siya. Nagawa pa niya akong apihin sa mismong teritoryo mo. Chu Chen, talagang hinahamon mo ako. Mga tauhan, kunin siya at palayasin dito. Mayroon akong imbitasyon. Anong karapatan niyong palayasin ako? Galing pala kay Jiaozi ang imbitasyon mo. Maaaring malakas ang impluensya ni Jiaozi, pero sa harap ko at ng pamilyang yan, wala siyang kwenta. Ikaw. Chu Chen, nakikita mo ba? Ang iyong tagapagtanggol sa harap ng bayaw ko ay walang binatbat. Umalis ka na agad, huwag kang humarang sa paningin ko. Huwag mong isipin na pinupuntirya kita. Pero ang isang taong galing sa hirap at walang background na katulad mo ay talagang hindi dapat dumalo sa pagtitipon ngayong araw. Mga Ginoo, sasaksihan na natin mamaya ang pambansang yaman ng Dazhao at tunay na anyo ng larawan ng immortal. Ngunit ang larawang ito, hindi para sa lahat, na silang karapatang makita ito. Sa isang pulubing katulad nito, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Young Master Yan, huwag ka nang makipag-usap sa taong iyan. Itapon na siya agad sa labas. Tama, itapon siya. Itapon ang pulubing ito sa labas. Chu Chen, nakita mo naman? Hindi lang ako ang may gustong paalisin ka, kundi kaming lahat ay ayaw sa iyo. Ang masaksihan ng larawan ng immortal, sa ganito kalaking kaganapan, paano namin papayagan ng isang mababang uri ng tao na narito? Mga tauhan, itapon siya sa labas. Bitawan niyo ako. Huminto kayo. Bitawan niyo siya. Layas. Lolo? Kamukha? Talagang parehong-pareho. Kayo po ba si Lord Chu Chen? Ano po? Lord Chu Chen? Lolo, kilala niyo po ako? Ang ina po ni pamilyang yan, nagbibigay pugay kay immortal na kagalang-galang. Ang mga ina po ng pamilyang yan ay nagpupugay sa immortal venerable. Ano? Lumuhod si matandang yan sa kanya? Lolo, nawawala na po ba kayo sa sarili? Bakit kayo lumuluhod sa mahirap na yan? Lumuhod ka rin. Ako, ayaw kong lumuhod. Lumuhod ka. Lolo, kung gusto niyo po akong paluhurin, dapat ay may maayos na paliwanag, di ba? Lolo, tumayo na po kayo agad. Isa po kayong nakatatanda.
Ang lumuhod sa isang tulad ko, hindi po ito tama? Hi. Utang po ito ng pamilyang yan sa inyo. Ginoong Chu, kung wala po kayo, ang aming pamilyang yan ay naglaho na 1,000 taon na ang nakalilipas. Kayo po ang aming pamilyang yan, na sa bawat henerasyon ay matagal nang hinahanap. Ang dakilang Immortal Venerable? Dakilang Immortal Venerable? Grabe. Isa kang inapo ni Yansong? Tama po kayo? Lagot na? Nagkunwari lang naman ako noong sinaunang panahon. Bakit pati ang mga inapo nila ay nahanap pa ako? Lolo, paano siyang magiging ang immortal na nagligtas sa mga ninuno nating pamilyang yan? Ang pangalan niya ay Chu Chen. Isa lang siyang hamak na mahirap. Opo, Lolo. Testigo po ako riyan. Magkaklase kami ni Chu Chen noong kolehiyo. Imposibleng maging immortal siya. Matandang yan, maaari rin po akong magtestigo. Manahimik kayo. Kayong mga tao, napakawalang galang nyo sa Immortal Venerable dahil hindi kayo naniniwala. Tingnan nyo itong mabuti. Ang painting na ito ay mula pa noong 1,000 taon, mula sa kamay ng tanyag na pintor ng palasyo ng Great Zhou, at ang iginuhit dito ay ang hitsura ni kagalang-galang na immortal na Chu. Tingnan ninyong lahat. Ano? Ang nasa painting na ito ay si Chu Chen. Paano nangyari iyon? Paano naging isang immortal si Chu Chen? Lolo, baka naman po, magkamukha lang sila. Tumahimik ka. May kailangan pa kaming pag-usapan ni Immortal na kagalang-galang. Ang mga taong ito na walang kwenta. Ayaw ko na silang makita pang muli. Kapag sumama ka pa sa mga ganitong tao, palalayasin na kita sa pamilyang ito. Sir Immortal na kagalang-galang, maaari ba tayong mag-usap ng sarilinan? Halina po kayo. Sige. Young Master Yan. Umalis na kayong dalawa. Kapag nagpakita pa kayo rito sa Jiangcheng, itatapon ko kayo sa dagat para ipakain sa mga isda. Chu Chen, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Tara na. Immortal na kagalang-galang, ito ang scroll na iniwan ng aming mga ninuno kung saan nakasulat sa 3 taon ng Tianyuan ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng dakilang Zhou. Ano? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, bumagsak pa rin ba ang dakilang Zhou sa 3 taon ng Tianyuan? Hi! Ang lahat ng detalye ay nakasulat na riyan. Tingnan mo na lang. Noong 3 taon ng Tianyuan, tinulungan ng mga immortal ang ating dakilang Zhou upang talunin ang 400,000 hukbo ng Fulong Pass. Nagtagumpay kaming bumalik sa kabisera ni Kamahalan, ngunit hindi namin inaasahan na ang kabisera ay nasa ilalim na ng kontrol ng trader na si Qin Lai na nagbabalak na agawin ang trono. Sugod. Ha 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 ha. Ang sinumang makakatalo sa Reyna ay gagawaran ng titulong Wan Hu Hao. Tapusin ang Reyna at gagawaran ng titulong Wan Hu Hu. Qing Luan, protektahan mo ang Reyna at umalis na kayo? Opo. General Yan, hindi kami aalis. Umalis na kayo, bilis! General Yan, Kamahalan, tumama ka na sa akin, bilis. Trader, pagbabayarin kita. General Yan, Bilis, takbo! Mahal na hari, bilis umalis na po tayo. Punong Ministro Qin, pagbabayarin kita. Sir, nakatakas na po si Duguyue. Hahabulin pa ba natin siya? Kapag nakaalis na siya sa palasyong ito, hindi na siya ang emperador ng Great Zhou. Kahit gaano pa kalawak ang mundo, wala na siyang matataguan. Para sa akin, gumawa ka ng isang kautusan.
Ang sinumang makakatalo sa babaeng emperador ay bibigyan ko ng gantimpalang 30,000 dolyar. Masusunod po. Hindi maganda ito. Nasa panganib si Yue. Kailangan ko nang bumalik agad para balaan siya. Matandang yan, mauna na po ako. Hi. Ano na naman ang ginagawa niyo rito? Ano ang itinatago mo sa likod mo? Ilabas mo yan. Chu Chen, anong sinasabi mong mayroon doon? Pumunta lang kami rito para bumisita. Ilabas mo yan. Ate, mauna ka na. Ako na ang haharang sa kanya. Sige, sige. Nakasalalay dito ang buhay ni Yue. Pagbabayarin ko kayong dalawa. Huwag kang lalapit. Ibalik mo yan sa akin. Ibalik mo sa akin. Huwag kang lalapit. Nabasag? Nabasag na? Yue? 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 Ginoong Chu, itong si Fang Treasure Box ay naayos na po para sa inyo. Bakit ganyan pa rin po ang itsura nyo? Itong si Fang Treasure Box ay kayang magdugtong ng nakaraan at kasalukuyan, kami ni Dugu Yue ay nagkakilala dahil dito. Ano? Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng mga ninuno ko na parang sa mga immortal ay modernong teknolohiya lang pala? Tama ka. Noong nakulong si Yansong sa Fulong Pass, ang mga pagkain at mga armas ay ipinadala ko sa pamamagitan nito. Sa ngayon, itong si Fang Treasure Box ay nawalan na ng kakayahang magpadala at ang ugnayan ko sa panig na iyon ay tuluyan na ring naputol. Hindi ko akalain na ganito pala ang katotohanan. Matandang yan, alam mo ba kung nasaan si Yue Air pagkatapos niyang umalis ng palasyo? Hi, Ginoong Chu. Ang mga tala sa kasaysayan ng Great Zhao ay sadyang kakaunti lang. Kung gusto nating mahanap ang Emperatrice, baka maging mahirap ito. Matandang yan, hanapin mo siya para sa akin, kailangang mahanap mo siya kahit anong mangyari. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Muli ko lang siyang makita. Nako, Ginoong Chu. Hi. Masusunod po. Brother Zhao, ang 3 taong iyon ay hindi na dapat pang manatili sa mundong ito. Halika, sumunod kayo ng maayos kay Xiaoqin. Huwag kayong mawawala. Sige, mga turista, dito po. Ito, ang pinakasentro ng Dazhou Imperial Palace Scenic Area, ang pinakasentro ng lokasyon ang silid ng Emperatrice na si Dugu Yue. Maari po kayong umikot at tumingin-tingin. Dito naman po ay ang mga litrato ng mga mural na nahukay mula sa sinaunang libingan ng Dazhou. Tingnan niyo po ito. Ayon sa nakatala rito, noong 3 taon ng Tianyuan, nakulong ang Emperatrice sa Fulong Pass, naubusan sila ng pagkain at tubig. Noong oras na iyon, ang Emperatrice na ito ay taimtim na nanalangin na narinig ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng pagkain at nalutas ang krisis ng Emperatrice. Yue? Maraming taon kitang hinanap, pero hindi na kita muling nahanap pa. Mga Ginoo at Ginang, kanina lang ay paulit-ulit nating nabanggit ang tungkol sa Diyos na ito. Ayon sa alamat, ang Emperatrice ay pinrotektahan ng Diyos at ang antigong bagay na nasa harap natin ngayon ay ang mismong sagradong kagamitan na ginamit ng Emperatrice sa pag-aalay sa Diyos. Sige po, lahat kayo,
Tatalakayin natin ngayon ang ating huling antigong kagamitan. Ito ay ang huling liham na isinulat ng Emperatris ng dakilang Joe na si Duguyue. Ayon sa nakatala, ito ay tungkol sa isang nakakalungkot na kwento ng pag-ibig. Saksi ang langit. Kahit na magbago man ang mundo, ang puso ko, si Duguyue, para kay Chu Chen, ay hindi kailanman magbabago. Kung hindi man tayo itinadhana sa buhay na ito, sa susunod na buhay, mananatili ako sa iyong piling. Hay, ang kwentong ito, sayang lang. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring makitang tala sa mga libro ng kasaysayan tungkol kay Chu Chen at sa kanyang pagkakakilanlan. Mahihinuha lamang natin na siya ang lalaking minahal ng lubos ng Emperatris. Ginoo, ayos lang po ba kayo? Ang taong iyon, ako iyon. Ano? Binibining Duguyue, handa ka bang maging asawa ni Ginoong Chu Chen? Ate, tumingin tayo doon sa itaas. Sige, tara.